Day off nga pala ni Ermat, kaya naman bumisita rito ang lola kong napakaganda. Bihira na nga lang siya makapaggulay, kaya naman nag-request na maggulay kami. Habang si Manang Lia rito sa loob, tignan nyo naman kung anong ginagawa. Ang balak nga lang ng lola ko ay sasabawan nga lang daw tong mga hinihimay-himay niya, pero hindi yun nakontento sa Erpat. Paborito kasi na itong lola ko ay gulay talaga, kaya naman binilan na siya na Erpat na itong pambulang lang. Kaya naman hindi na pinatagal na Erpat at inasikaso na kagad. Pinaghihiwa na nga itong mga Ricardo, habang yung lola ko naman dito ay naghihimay na itong mga gulay. Habang si Manang Lia naman ay walang bago, ganun pa rin, nangungulit pa rin kapag may ginagawa talaga yung tao rito. Habang ako naman dito ay nagpapabaga nga, gawa bumili rin kasi si lola at saka si Ermat kanina ng talong pantorta. Habang si Erpat naman dito sa loob ay ipinirito na nga itong mga bangus, yung buntot nga dyan tsaka ulo ay yun nga isasahog sa gagawing bulanglang. At si Ermat naman dito ay inaasikaso nga itong saging na minatamisan na ginawa kanina ng lola ko. Ay walang kabago-bago kay Manang Lia, kung saan merong ginagawa ay dun din siya. At ako naman ay ilalabas ko na nga muna itong mga talong na iihawin ko mamaya. Habang si Erpat naman dito sa loob ay inumpisahan na nga tong ganapan yung lulutuin niyang bulanglang. Hinuhulog niya na nga tong mga luya, kamatis at saka tong sibuya. Nalagyan na nga rin ni Erpat ng bagong yan, tsaka inilagay na rin ni Erpat dyan yung kamote tsaka kalabasa, at hindi ko na videoan gawat nag full storage tayo. Pagkatapos ay inihaw na nga rin ni Erpat tong pinrito niyang bangus. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Ay talaga naman si Manang Lia, punong-puno talaga ng energy sa katawan. Mabalik na nga tayo rito sa bulanglang ni Erpat. Nung kumulo na nga ito ng malakas ay inilagay na nga rin ni Erpat ng mga dahon tulad ng malunggay, alugbati, kamote, tsaka saluyot. Pagkatapos ay inilapag na rin ni Erpat dito yung ulo, buntot, tsaka yung laman loob. At nung kumulo na nga kagad ng malakas ay ano pang gagawin? Panahon na para husgahan. Kaya naman sumandok na si Erpat ng sabaw at hinipa na muna nang hindi mapasot. Pagkatikim na pagkatikim, talaga naman doboloy ka dyan. Tignan nyo naman kasi yung itsura niya, mga uto, lumuusok-usok pa, kaya hindi na makita na masyado, pero alam nyo namang napakabisa niyan. At dahil tapos na nga na Erpat lutuin yung bulanglang, ipinwesto ko na nga dito yung iihawin ko, kaya naman inilagay ko na rito isa-isa yung talong. O anong size yung sayo dyan? O wag mo nang sabihin kasi wala naman yung dyan. Pagkatapos ko nga isa lang yan, sinundo ko nga yung utol ko sa labasan, at pagkarating ko nga ito na binabalatan na nga ng aking Ermat na napakaganda. At nandito nga ang aking kasing, sinusundo na ang aking lola, pero bago sila umalis kumain na nga muna sila. At syempre bago umuwi ng lola ko nag-take out na nga na itong minatamisan na saging para naman meron siyang pupudripin bago siya matulog. Habang ako naman dito sa kusina, sa sobrang kulit ni Manang Lia hindi na nga ako nakapag-video, nagluto nga lang ako ng mga 3 pirasong torta. Pagkatapos ay inilapag na kagad ni Ermat ang mga dapat ilapag dito sa lamesa, gawat gutom na kami. Ay talaga naman, bulanglang, bangus at saka torta, ay ewan ko na lang kung di ka gutumin dyan. Kaya naman kung wala ka pang alam na uulamin dyan, mamili ka na dyan sa 3, pero bago yun kain tayo. At habang nakain kami, magsha-shoutout ako. Kaya shoutout sa utol natin na si Selena Vasquez from Pampanga, kay Janelle Adante, kay Carlo Caber, kay Reynalo Mogar 11, kay Balisnomo Roel from Albay Bicol, at kila Majoy Ivan Natalie Katnes. At sa utol natin na si Ella Nodado Aguilar from Japan. Shoutout sa inyong lahat at maraming pong salamat sa mga suporta ninyo. Paalam!